Good morning, everyone. Welcome to our post-match press conference. Congratulations to the Any Bulldogs for winning over the UAE Red Warriors in straight sets. We have Coach Dante Alinsduni and Leo Ortiz. Coach, congratulations for this victory. So, kumusta naman yung preparation so far? Lalo na papalapit na tayo sa Final Four at JC. Well, siyempre, kasama namin sa namin ngayon. Sa preparation namin, sinasabi naman sa Puerto na last 3 games na kailangan mo tayo kasi malapit na yung playoffs. So, naman yung magiging performance sa last 3 games. So, tatalin natin ito sa playoffs. Thank you so much. To Leo, same question din. Ano nga sayo mo na yung mind nga na papalapit na tayo sa Final Four. Kumusta naman yung team so far as players? Yun lang po yung sabi ko sa dati is yung last 3 games namin kailangan namin talagang mag-build ng momentum sa papasok ng Final Four. Kasi parang yun na rin po yung magiging performance namin. Kaya sa training talaga tulog po kami. Tulog prepare po kami sa mga lahat ng lahat. Thank you. To Leo, you have 12 points at 8 attacks, 3 blocks, 1 service ace, and 3 sa first of the Coach, tuloy-tuloy na yung panalo nyo. Can you talk about lang yung program niya na usually second round ito na nag-ramp up na nag-pick na talaga heading into the final? Yun, sabi ko na, basta kami, mas prepare kami talaga sa Batanzulo kasi alam namin na katagal ng ginagawa namin dito sa program kasi ngayon nakikita namin na pagdating sa Dubai na napaka-importante. Kahit last game, kung sino may natatalo na push talaga kung saan yung limit namin kasi yung momentum talaga sobrang dito sa volleyball talaga sobrang importante. Kaya yun, just focus on hindi lang naman siyempre sa volleyball, siyempre yung sa council din namin, safety din namin, sa preparation namin, paano kami training, paano namin siya tagapin ko ano yung mga nagiging access namin sa game. Ano ba yung nagiging communication ng mga teammates, with mga players, talagang ini-set na namin para gawin ng semifinals or makarating kami ng championship. Konti na lang yung adjust namin. Leo, ayun. Sa inyo, gaano kahalaga lang na yung kumpiyansa nyo tuloy-tuloy? Ito, usually yun nga, second round doon nag-uumpisang mag-pick yung team. Siguro sa amin, importante yun kasi yun na nga, papasok na naman ulit sa Final Four kasi iba na rin yung laro ng Final Four kaysa sa elimination eh. Kaya kailangan talagang yung kumpiyansa mo talagang taasan mo lang kasi madaming magbabago pagka dating na ng Final Four. Coach, iba-iba naman yung challenges for the past few seasons na nag-champion kayo pero ngayon siguro ano na lang po yung naging biggest lesson ng team na dinala nila ngayon now na nakapag-5 straight na panalo na kayo makakatulong sa inyo to get yung 16. Siguro yung mas yung communication na lang kasi nga sabi ko nga yung last year talaga naging maganda yung naging buo ng team because of Leo Ringo and ngayon bago kami magpunta ng UAP medyo sabog kami dahil siyempre may mga national team kami, hindi kami mga player na papasok and may mga player na nandun lang. Siguro is more on yung talagang usap and yung humility ng bawat isa. Yun siguro yun yung daladala namin ngayong conference na whatever naman kung ano yung naging position nila, naging achievement na nila, kailangan yung team pa rin talaga yung kailangan nilang ilagay sa puso na player pa rin ako, kailangan ko pa rin yung NU and kailangan ko pa rin kung ano man yung pwede kong may tulong, itutulong sila. Coach, nung dulo pinasok mo yung iba ng Europe, sila Luke tsaka si Mix, gano'n pa natuwa sa, yun nga, kahit off the bench na kadalasan throughout the season, na parang they're staying ready kung kaya sila kailangan. Well, sa akin kasi sa coaching style ko, may mga time na kailangan ko sila. Kaya ngayon, iniunti-unti kong subukan sila kung may mga sitwasyon kami sa mga susunod namin na game na kakailanganin sila. Kaya sabi ko, kailangan kong bigyan sila ng kumpiyansa. Malaking tulong para sa amin yung mga ganung kahit pa paano makahinga-hinga yung first six ko sa sitwasyon na yan. As long as na, sabi ko, kung ganun, ito yung nagiging performance ko, itutuloy ko. Pero hindi natin masasabi sa bandang huli, kakailanganin ko siya, kaya piniprepare ko na rin sila. Thank you. Coach, Sige, go. next game nyo, Lasal, nung first round dahil nga na-upset kayo, ano lang yung magiging mindset, especially kung manalo kayo doon twice to beat na rin.
Siyempre, kailangan namin talagang bumawi. Hindi naman lang sa Twice the Beat, siyempre yung naging performance namin dun sa game na yon talagang siguro bubuhusan namin kung ano man yung pwede pa namin adjust kasi sobrang hindi naman sa masakit pero yung sitwasyon na yun is alam namin na kontrolado namin game tapos biglang nag-change ang momentum and sana yun nga sabi ko sa player ko kung ano man yung nakatayo Twice the Beat pero importante manalo tayo sa game. Dahil same question, Lasal, na-upset kayo ng first round, paano lang magiging mentality heading to that game? Ayun po, siguro, lahat kami, bawing-bawi naman eh. Kaya, kasi yun nga, maganda yung first round, maganda yung simulan namin, tas parang biglang nagbago yun. So ngayon yung mindset namin talaga, kung sino yung nakatala sa amin, talagang babawian namin at tinatry namin na talaga na isweep tong second round. Yun. Dahil follow-up question ko kanina kay Ernest. Kasi syempre, dumaan ka rin sa pagiging rookie season mo. So, paano mo ini-egon sina Luke and the other newbies para syempre tumaas yung laro nila as they go along sa UAP? Yun po, sa training, lagi namin silang chinicheer na yun, parang lagi namin sila pinapaalala na dapat all out kayo lagi kasi anytime kailangan kayo na coaches. Kaya pag sa training talagang huwag kayong magsawa, talagang lumaban, parang sa pag nag-6-on, lumaban sila sa amin para tumaas din yung kumpiyansa nila ngayon. Kaya ngayon, yun, nakikita niya na nagpa-perform sila pag pinapasok sila. Yun po. Thank you so much. Congratulations, Coach and Leo. See you sa next match. Ako mga pa kayo.